Hindi raw naghigpit sa mga biyahero ang Interagency Council Against Trafficking kaugnay sa inilabas nilang guidelines at requirements sa immigration. Kung tutuusin, mas pinasimple pa nga raw ang proseso. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Sunod-sunod na kaso ng human trafficking daw ang dahilan kaya naglabas ng bagong travel guidelines ang Interagency Council Against Human Trafficking o IACAT. Pero abiso ng Department of Justice sa mga mag-a-abroad, huwag mag-panic. Kung tutuusin, mas sumimple pa nga raw ang proseso kahit may mga bagong requirements. Walang nagbago. Hindi kami naghigpit. Kung ano man in-implement namin dati, yung pa rin, if not, nabawasan pa. At yun yung travel naman, kahit alam naman natin, constitutional right natin yan. Pero just like most constitutional rights, subject yan to limitation. Gusto natin protektahan ang ating mga kababayan mula sa human trafficking. Base sa bagong guidelines, kailangang dalhin ng mga biyahero ang 4 na basic travel documents, oras na sumalang sila sa primary interview ng immigration officer. Yan ang passport na valid pa ng 6 na buwan bago ma-expire, valid visa kung kailangan ng bansang pupuntahan, boarding pass, at kumpirmadong return or round-trip ticket. Kung babiyahe naman bilang turista, bukod sa basic travel documents, dapat ding dalhin ang proof of hotel booking o accommodation, katibayan na may financial capacity gaya ng bank statement at certificate of employment. Kung sponsored naman ang biyahe ng turista, bukod sa basic travel document, dapat magpakita ng patunay na first degree ang relasyon ng turista sa kanyang sponsor gaya ng birth certificate at marriage certificate. Pag sinabing first civil degree, yan ay asawa, anak o magulang ng sponsor. Importante rin ang kopya ng passport at work visa or residence permit ng sponsor. Kung OFW ang sponsor, dapat meron ding OFW clearance o e-receipt. Kung dati ng OFW ang babiyahe o yung tinatawag na balik manggagawa, bukod sa basic documents, OFW clearance at proof of employment na lang ang kailangan. Para naman sa mga menor de edad na babiyahe kasama ang mga magulang, dalhin ang birth certificate na inisyu ng Philippine Statistics Authority. Pero kung tatay lang ang kasamang babiyahe ng bata, kailangang magpakita ng marriage certificate. Ayon sa DOJ, kung kulang ang bit-bit na dokumento pagharap sa immigration officer, hindi talaga malayong mapurnada ang biyahe hanggang makumpleto ang requirements. Kung ang traveler naman natin ay tapat dun sa kanyang purpose of travel, kung yun naman talaga ang gusto niya gawin, yun ang gusto plano niyang gawin, at kumpleto yung kanyang dokumento, hindi magkakaproblema yan. Hindi yan magkakaproblema sa biyahe. Baka naman may mga konting tanong. Kung ganun, huwag kayong kabahan, no? Nandyan yan para pagtanggol ka para protektan ka, hindi para pahirapan ka. Pero dapat daw, matapos agad ang interview ng immigration officer sa loob lang ng 45 segundo. Kung may makitang red flag o kahina-hinala sa biyahero, sasalang sa second interview. Pero dapat, madesisyonan agad ng immigration officer sa loob ng 15 minutes kung tuloy o hindi ang biyahe. Ang buong listahan ng requirements ay makikita sa official website ng IACAT. Ipatutupad ito simula sa September 3. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.